It's a beautiful Monday morning and welcome once again to another episode of the Ledipo Business Hour. Magnegosyo tayo. This is our 38th episode na po, and this program is being brought to you by the Provincial Government of Albay, headed by our beloved Governor, Attorney Edsel Grex Lagman, with the help and support of the Provincial Information Office, headed by Attorney Mary Lou Duca Castillo. Of course, this is a project or program of the Ledipo Office, and I'm your host for today, Ms. Jamie Florence Estrada Ribaya, the LEDIP Officer of the Province of Albay. And ngayon po, may makakasama tayo na isa na namang negosyante na magkukwento sa inyo ng kanyang journey sa pagnenegosyo. Pero bago po tayo magtungo doon, gusto ko lang pong malaman ninyo kung anong aming mission and vision at kung ano-ano po ang mga serbisyong pwede ninyong makuha sa aming opisina. So please watch this short video po. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. And we're back po sa mga kakabukas pa lang ng inyong mga Facebook pages. Magandang umaga po sa inyong lahat. And welcome to the 39th episode of the Ledipo Business Hour. Magnegosyo tayo. And as promised po, meron tayong makakausap na isang negosyante. And join me in welcoming today's guest, Ms. Jenny Rose Navarro, co-owner of Navarro's Mushroom Products. Good morning and welcome to the program po. Good morning po. Ayan. So, Navarro's Mushroom Products, saan po located ang inyong negosyo? Located po siya sa Kagiba, Kamalig, Albay. Kagiba, Kamalig, Albay. Ayan. So, tindahan po ito, farm, ano pong klaseng negosyo? Farm na din po kasi cultured po kami ng fresh mushroom. Nagko-culture po kayo ng anong klaseng mushroom? Oyster mushroom. Oyster mushroom, yan, yung kulay puti. Yes. Yan lang po yung binibreed ninyo na mushroom, yung oyster mushroom. Yes, I see, yan yung paborito ko. Masarap talaga yan. And marami po kayong produkto na ino-offer. Ano po yung mga products? Crispy mushroom, cropek. Cropek? Ano yung difference doon sa chicharon? Parehas ah? Hindi po. Hindi. O sige. Yung cropek po kasi, siya, parang fish cropek din siyang Hindi siya, crispy din po siya. Crispy po, pero pinarases talaga siyang mas crispy pa kaysa sa dun sa mushroom chicharon, para gano'n. I see. Yung mushroom po talaga yun na pure yung chicharon kaysa sa cropek. Okay. So, may pagkakaiba sa ingredients yung dalawa? Yes po. Alin yung parang coated ng may harina? Yung crispy. Yung crispy. Okay. Yung cropek, purong mushroom lang. Yung piniprito pa po siya, yung talagang Okay.
ang daming process po nun eh. Ah, okay. So, nakita ko may lumpia din. Yes po. Lumpia mushroom. Nakakaano naman yun, nakaka-intriga. Di pa ako nakatry niyan. Lumpia. Ano pa po yung ibang products ninyo, ma'am? Pickled mushroom. Ala, nakaka-intriga yung mga ino-offer nila na pickled mushroom. Parang ang sarap nun. Ano pa po? As of now po, yun po muna yung namin na products na nilalabas. Kasi yung iba po, i-studyan pa po ni mama. Ah, pinag-aaralan. So, co-owner ka nitong business. Sino po yung kapartner mo dito sa business? Yung mother ko po, Ano po pangalan ni ma'am? Eugenia Villarasa Navarro. Eugenia Villarasa na ba? Good morning po, ma'am, kung nanonood kayo. Magandang umaga sa inyo dyan. And thank you sa pagpapaunlak po sa inyong anak na maging guest namin sa aming program. So, kailan po nag-umpisa itong negosyo nyo, ma'am? Actually po, nag-start siya nung college ako as EDP ko. Then, way back 2018, pinatuloy na lang ni mama after ko mag-graduate. Then, may isang organization na tumulong sa kanya para makapag-put up din ng mas malaking mushroom house. Mm-hmm. So, parang OJT mo ito, nag-umpisa? As OJT. BU ka rin ba? Bukaf. Ah, Bukaf. Ano yun? Agriculture and Fisheries, tama ba? Forestry po. Ay, forestry. Limot na talaga ako ano yung Bukaf. Okay, College of Agriculture and Forestry. Sa Ginubatan ba? Yes po. Doon ka nag-aral. And then, requirements ko po kasi yun, ma'am, parang makagraduate, kailangan may business na karani related to agriculture. Yes, I see, okay. So, nagustuhan mo siya and eventually, ginawa nyo ng business talaga. Kasi sayang po, ma'am, yung puhunan na nilabas namin. Okay, speaking of puhunan, magkano yung puhunan na nilabas nyo initially? Nung nag-start po ng college. Nasa 5,000 po, ma'am. Kasi maliit lang talaga siya na growing house. So, 5,000 pesos, pwede ka na talaga mag-start ng mushroom business. Yes. Ano yung mga nabili mo sa 5,000 pesos? Yung mga kit po, yung alcohol lang, mushroom spawn, and then yung mga polyethylene plastic bag, yung tubo pong maliliit na. Yung mga parang bini. Yes. Ayun, yung maitatanim. So, yun ang inumpisahan mo. And then, saan mo ginawa yung business? Doon na po mismo sa bahay na. Sa bahay lang? Yes. Okay. So, napakagandang business talaga nitong mushroom farming. May konting space ka lang, pwede na. Ano lang ang requirement para makapag-umpisa ng mushroom farm sa bahay? Dapat po, ma'am, talaga marunong ka, then yung dedicated ka. Kasi ang daming process nun eh. Tapos, tapos yung environment niya hindi dapat mainit, dapat Nako, lagot. Paano ngayon na sobrang init ng panahon? Ginagawan po ng paraan, yung mushroom house is binabasa namin yung sahig. So hindi pala talaga siya pwede sa mainit. Yes. I see. Okay. So, nako, hindi naman po nasisira yung mga mushroom nyo ngayon na sobrang init ng panahon. Nasisira din po, ma'am, kasi nalalanta siya, tapos hindi na siya namin maimamarket. Okay. So, nakakatulong naman yung sabi nyo, binabasa nyo yung sahig. Yes. Hindi naman, nape-prevent niya talaga na masira naman yung Hindi. yung mushroom, umabulok. Hindi po, kasi yung humidity na po is nagiging malamig na. Okay. So, hindi na nasisira, nagiging malamig na kasi. Ayan, ang dami, oh. Wow! So, gaano katagal ang inaantay nyo para makapag-harvest ng ganyan karami? 20 to 30 days po, ma'am. 20 to 30 days, may bagong makaharvest na naman. Ayun po, ma'am, yung after ng cultivation po yan. Tapos, na po, within span of 3 months, 5 days lang po yung pag-i-sprout niya. Okay. According to my observation ko lang po. So, 3 months, simula dun sa pagtanim mo mismo, Yes. pag-cultivate. And kapag nakapag-umpisa ka ng mag-harvest, 5 days lang, meron na ulit? Tuloy-tuloy na po. Ay, ang galing Yung cycle niya.
5 days lang Pero pala may tumutubo na ulit. Pero depende din po talaga ma'am sa ano niya, humidity. Pag sobrang init talagang walang tutubo. Ayun. So, kailangan may sprayer ka rin siguro dun sa loob, no? Yes. Tapos, kailangan ba madilim? Hindi naman po totally. Yung may makikita din pong Liwanag. Okay lang yung sa liwanag. Ang kailangan lang medyo malamig yung lugar. So, ano to? Ini-electric panel nyo rin ba? Parang, Hindi. Ay, hindi naman. yung ano na lang po. Kasi makahoy naman po sa amin. Okay. Yun na lang po ang help sa amin. Tapos yung tubig. Sobrang dami talang ilalagay sa na Yung tubig. basang-basa talaga. Basang-basa. Para moist yung air. Parang Yes. ganyan. Di bali yung bubong nyo, nilalagyan nyo lang ng ano ba yung tawag doon? Insulator ba yun o ano? Anahaw na din po yun. Anahaw ang bubong Tama. para mas So, heat resistant. Ganun Yes. ba yun? So, ang dami na ninyo ngayong, anong tawag dyan sa mushroom bag. mushroom bags? Ilang mushroom bags sa po ba ang meron kayo ngayon? As of now po is kulang-kulang pong 500 bags. 500 bags. So, pwedeng pataasin pa yan. So, kahit maliit na space, pwede. Yes. I see. Ano ngayon po, ma'am, malaki na siya kasi na-renovate na din. Ang galing mo. Ayan, mga bilog-bilog. Ay, yung mga bagong tubo yan. Mga bago po, ready for harvest na po yun. Ang galing naman. Okay. So, days lang pala ang inaantay. Katapos mo mag-harvest, harvest ka na naman ulit. So, ano yung mga aside from of course, yung temperature, ma'am? Ano yung mga nagiging challenges ninyo sa mushroom growing business? Yung first po is yung temperature, yung mainit. Then, pag na-contaminate po siya. Ayun. Narinig ko na to kay ma'am. Talaga siya. Oo. Ma'am? Nose contact. Oo. Kilala niyo po ba siya? Yes po. Siya yung tumulong sa inyo? Hindi po. Si Ma'am Lani Cargente po yung talagang nagtumulong sa amin na matutunan yung mushroom farming. So, nag-training kayo? Hindi. Personally po ako nagpaturo sa kanya. Okay. Si ma'am, meron din sariling mushroom farm? Yes po. I see. Okay. So, nagpaturo ka, tinuruan ka naman. And then, ayan. So, aside from, yun nga, temperature, ano yung mga factors? Bakit nako-contaminate siya? Yung pag inoculate po, doon po magsisimula yun. Para sa amin po, doon na talaga siya magsisimula. Pag mali yung way ng pag-inoculate mo, hindi malinis. Ano yung po yun para sa mga hindi nakakaintindi? Yung hindi po na-sterilize yung mga gamit na yun yung nakita kong parang niluluto pa yung yung nilalagay dun sa bag para Yes. ma-sterilize. Ayan, so pag hindi maayos yun ang nagiging dahilan kung bakit nakakontaminate. Paano nyo naman nalalaman na contaminated na yung maiitim po yung lumalabas na hindi na siya puti, itim na. Oo. So, hindi nyo na binibenta yon pag itim yung kulay nung lumalabas? Itim, opo. Ano, batik-batik o talagang nagiging brown yung kulay niya? Yung mushroom bags niya itim na, tapos yung minsan may mga molds na po siyang kulay green. Yun, kailangan na po yun, automatic dapat ilabas na yun sa mushroom house. So, hindi ikakontaminate na niya yung ibang mga kasama niya. Nahahawa-hawa yung lahat. I see. So, hindi talaga pwedeng hindi mo babantayan ng ganitong negosyo. Kailangan hands-on ka dito. Hands-on po dapat. In a matter of ilang days, bago mo makita na, mukhang magiging contaminated na tong isang bag. During incubation period, yun. I-check mo po siya pag sa incubation period pa lang, makikita mo na kung meron ng contamination na nangyayari. Di ba patong-patong siya? Paano mo nakikita na yung mga nasa gitnang bags na nag-start na Yung kasi hindi namin nilalagay sa ilalim yung mga mushroom spawns, sa ibabaw lang. So, nakikita po namin sa mismong butas ng mushroom bag. Nakikita pa rin, nasisilip pa din. I see. Okay. So, anong ginagawa nyo pag ganon? Parang kalugian na yun agad, tapon na agad. Yes. Wala nang remedyo pag Wala na ganon. po.
Tapon ka agad. Tapon ka agad. Anyway, dun sa isa kong na-interview si ma'am, sabi niya 50 pesos yata yung bag. Yes po. So, hindi naman ganun kalaking kalugian pag may nasisirang isa. Ang kailangan lang, tanggalin mo agad. Pag nakita mong may isa na, tanggalin mo na para wala nang mahawa. I see. Okay. So, na-enjoy mo naman itong business. Opo. Bakit? Kasi gusto po. Tapos, yun, passion din po. Talagang, sabi ko kay mama, gusto ko sa agriculture talaga. Yung may sariling negosyo, hindi mo magtatrabaho. So, talagang pinupush namin ang makilala yung Navarro's Mushroom Products. I see. Okay. So, yan si mama? Yes. Yan ba? Hello. Kung nanonood si ma'am. Okay. So, nag-innovate na kayo na nag-innovate kasi usually, ang natitikman ko pa lang na nasa market ngayon is yung chicharon. Yes. Na maraming flavors. So, kayo, ang dami-dami nyo nang ino-offer ng mga products. Pero lahat ito, gaya ng nabanggit mo kanina, tinitest nyo pa o tested na siya. Meron na siyang ano yun? Na ano po? Food and Ay, hindi po, ma'am. wala pa? Kailangan po kasi pinapa-food taste po namin siya. Pag approve sa mga tao, ilalabas na namin. Kasi yung lasa po talaga yung kailangan para magustuhan ng tao. Okay. So, lasa. Saan mabibili itong mga products ninyo? So, online pa lang po ako na nagpo-post parate. Okay. Sa shop po ng kapatid ko, meron din po kami doon i-display para sa kanyang mga customer. Pickled mushroom. So, sa suka din to, nakababad. Yes. Tapos ano na yung texture niya? Di ba medyo pero parang ano, lumalambot ba siya pag Malambot pickled? po. Ay, parang gusto kong bumili niya, Nela. Pickled mushroom. So, para rin siya papaya na ano yung tawag doon? Ano yung tawag? Atsara. Yes. Ganun din. Yes. Pero mushroom, parang naglaway tuloy ako. Parang masarap yun sa longganisa, partner. Ayan. So, pickled mushroom. Magkano naman ang isang boteng ganyan, ma'am? Yung maliit is 80 pesos, then yung malaki is 120 pesos. Mura lang din. So, iyan 80. Yes. I see. Yung dati po yan namin na packaging. Ngayon po kasi bago na yung packaging namin. Naka-bottle na siya. Yung mabasagin. Yes. Ayan. Yan po. So, grabe ngayon lang ako nakarinig ng pickled mushroom. So, kailan nag-umpisa yung i-offer sa market itong pickled mushroom? 2019? Matagal-tagal na. Ba't ngayon ko lang nalaman? Ba't ngayon ko lang nalaman na may pickled mushroom na pala? Di sana matagal ko nang natikman na yan. So, parang, kaya natin ito ginagawa, no? Dito sa Lady Po Office. Kaya namin ginagawa ito, pagtulong talaga sa mga small businesses na kagaya ninyo, para maging aware yung mga tao. Gaya ko, parang, ewan ko kung bakit ngayon ko lang nalaman. Pero at least through this program, malalaman na ng mga nakakapanood na may mga ganitong produkto na out in the market na dito po mismo sa probinsya ng Albay mabibili. Hindi nyo na kailangan lumayo o pumunta sa Batangas o dun sa Tagaytay o yung mga lugar na sikat sa mga mushroom products kasi dito po mismo sa lugar natin pwede nyo matikman, malasahan at masubukan ang mga produktong gawa sa mushroom. So maraming salamat po sa inyo. So nag-iisip na rin po ba kayo mag-open ng mushroom restaurant, ganun? Hindi pa po. Ako na lang magbubukas, gagawin ko lang yung supplier. Ayan, kasi parang ang dami ng produkto no? So, ano yung mga mabibentang products dyan sa inyong farm? Pickled mushroom po talaga yung mabenta. Ano pa? Lumpia, nakita ko. Lumpia, ano pa? Yun po, yung mga nanay po na sa amin, bumibili kay mama kasi yung anak nila nagugustuhan. Lasang karne ba? Lasang karne. Wow, sana pala na-try natin. Tapos veggies po magkano lahat. yung isang pack ng ganon? So, 250 grams is 70 pesos. Ang mura lang pala. Yung ganyan po, magkano yan? Yan po is 150 po yung bigay ko nun dati. 150. Way back 20. Ilang pieces ang lumpia na po yan? Hindi ko na. Mga nasa 15 to 20 po. So, not bad. 100 plus, meron ka ng ganun. Parang maraming beses mo na maiulam yun kung mag-isa ka lang, ano.
Yes. So, gano'n naman katagal bago masira yung product na ganyan? 1 month. 1 month, basta nasa freezer. Yes po. I see. Freezer lang po. So, ano pa yung mga ibang produkto aside from that? Na mabenta po. Opo. Yung crispy mushroom. Magkano naman po ang price range ng inyong crispy mushroom? 50 pesos. 50 pesos lang. Ba't pag bumibili ako sa labas, 120, 150? Maliit na pack pa lang. Maliit. Pero at least, di ba, sa halagang 50 pesos, nasusubukan mo na. Yes. Kasi yung iba parang, kunyari, hindi naman masyadong maraming laman na pera yung bulsa mo, pero gusto mo, curious ka lang, gusto mo matikman, hindi mo magawa kasi mahal. 180, 150. Meron pala silang offer na 50 pesos lang, which is very good. Ayan. So, syempre, pag na-try nila, sila bibili nung mas malaki. Good idea yan. Okay, ano pa? Meron din ba kayo mushroom burger? Wala po. Wala pa. So far, lumpia, pickled, and crispy pa lang yung ino-offer ninyo. Yes. Ayun, okay. Pero nag-offer din kayo ng fresh. Yes po. Gaano katagal bago masira yun? 2 days lang po. 2 days lang. Kasi sa ngayon po, sa sobrang init, ang bilis talaga niyang malanta. Mangitim. So, pag bumili kami sa inyo, kailangan maluto na siya within 2 days. Kahit i-ref mo, talagang nasisira na siya. Ay, sa ref po, ma'am, 2 to 3 days. 2 to 3 days. Anong yung luto? May naalala akong luto ng lola ko dati na sabaw niyan. Hindi ko lang alam kung paano gawin. Alam mo ba kung paano yan niluluto na soup? Hindi po. Hindi din. Pero parang maasim-asim siya pero sa amin po, minsan nilalagay siya namin sa sinigang, sa picadillo. Picadilyong isda, ganon. Pwede siyang isama. Yes. Ano pa yung mga luto na pwedeng mapaglagyan ng ganyan? Na mushroom? Yan po, ginagawa. Pag sinisipag talaga ako, gumagawa ako ng sisig. Sisig mushroom. Okay. So, ano pa po? Yung tortang mushroom po. Ay, parang masarap din. Yung parang itlog, sibuyas, tapos piprituhin mo na. Yes po. Matry nga yan minsan. So, magkano naman yung fresh mushroom ang bentahan ninyo? 250 pesos. Ilang kilo po yun? 1 kilo po. 250. Gano'ng karami yung 1 kilo? Sobrang dami po. So, mga pa 1/4 pwede din bumili? Pwede po. I see. Yung iba po, kumukuha lang sa amin ng kaunti. So, sa ngayon, nagbibenta kayo through online, Facebook, ganyan. Tapos, sa shop po ng kapatid ko, may display po doon. I see. May shop naman kayo, may pwesto. Kaya parang ang saya-saya pag mag-harvest na, Nakaka-enjoy siya talaga kasi. So, hindi ba nakaka-pressure yon? Kasi, di ba, kunyari, ang dami-dami mong na-harvest today. 2 to 3 days, masisira na siya. So, hindi ba nakaka-pressure? Kailangan mabenta ko na siya agad bago masira. Ganun. Nilalako namin ni Mama. Ayun, kailangan masipag ka maglako, mag-offer. Yes po. I see. So, ngayon, sana through our program, mas marami nang makaalam na may mabibilhanan yan anytime. Saka po. Diba? Ay, hindi anytime. Ano ba yun? Everyday ba? Available ba ito sa inyo? Hindi po. Ayun. Sa ngayon po, nag-ano na po ako, ma'am, please. Advance reservation. Kasi pag once na may fresh mushroom na i-harvest, automatic po, nadalhin mo sa nag-order. So, ang ganda nung ganun. At least, hindi ka na nakakabahan na baka walang bumili kasi naka-book na, kumbaga. In advance yung mga orders. Na. Ang galing nung ganun. So far, kumusta naman po yung takbo ng business? Okay naman po. Okay naman. Yung 5,000 mo na naging puhunan ngayon, gaano nakalaki yung puhunan mo? So, yung puhunan po kasi namin dating pagpalaki ng growing house is assistance po yan from, pwede po kang sabihin? Sige po. From SEDP MPC. Ano po yun? Tinulungan po si Matt, ano po siya? Sa simbahan. Grupo, org ng simbahan. Yung nagpapautang po yun, tapos nagustuhan po yung business ni Ma'am, yung Navarro's Mushroom. Tinulungan po si Mama na pairami ng 300,000, tapos babayaran within 3 years.
But no interest. Ay, ang galing naman. May ganun palang So, nagpapahiram. yes, tapos, 300,000. So, ang laki-laki na ng farm ninyo ngayon. ano po yun, 3.5 by 7 na Meters, square meters. So, ilang kilo na nakaka-harvest? sa isang harvest po kasi minsan is 3 to 4. 3 to 4 kilos. Yes po. Pag sabay-sabay po yun ng sprout. Opo, tapos days lang yung pagitan. Ang galing naman. So, kailan po kayo nakapag-loan ng ganun? 2018 po. Nabayaran na po ba yun? Yes po. Ang galing! So, 2018, nakapag-loan ng 300,000, tapos bumalik na yung puhunan. So, maganda yung takbo ng business. Ayan. So, 2018, 300,000 ang hiniram. Gaano kabilis bumalik po yung ano? Hindi po siya ganun kabilis bumalik kasi nag-pandemic. Oo. Okay. Mahina po talaga yung benta noon, tapos hindi makalabas. Oo. Tapos, online din po nun. Yung uso yung online noon, talagang online namin ibinebenta yun. Tapos, Ayun. Oo, lahat naman kasi naging affected ng pandemic, di ba? So, kailan talaga nakabawi yung business? ngayong taon Back to lang po. normal. Ngayon. Kasi, Nagsara kayo completely noon nung nag-pandemic? hindi naman Ay, po. hindi. Okay. Yung ano lang po, 2021 talaga pong sarado kami. Kasi may mga personal reasons po na kung bakit na Nagsara. Pero hindi dahil dun sa pandemic at ano. Okay. So, sige nga, baka pwedeng pagkuhanan ng lesson ng ating mga nanonood sa atin sa program. Ano yung naging dahilan? Ba't nagsara po yung business? kasi yun, nagtatrabaho po ako as school clerk. Hindi ko matulungan si mother. Then si mama din po nag-aasikaso dun sa mother niya. Oo. Talagang hindi na po talaga kaya ng Time. Oo. Tapos Yun, kaya nag-close. Ayun. So, napag-desisyon na i-close. i-close na lang muna. So, kailan naman kayo nag-decide na, uy, sayang naman, buksan natin ulit yung business? Mga 2022 na po. 2022. Yes po, kasi sayang po yung business permit namin, yung puhunan na ibinigay, tapos yung effort pa po. Tama. So, nung time na yon, hindi naman talagang na ubos yung puhunan na 300. Hindi po. Kumbaga, ano lang, May nakatago pa na. may nakatago pa din. Okay. So, nung nag-reopen kayo ng 2022, dun lang nabawi yung 300,000. Hindi po. Hindi Kasi pa? paunti-unti po yung binayaran ni mama. Yung, ano niya, totally po, hindi nagalaw yung 300,000 lahat. Binalik niya yung ibang pera agad para wala nang isipin. Tama. Okay. Oo nga, ang laki ng 300 na kailangan mong isiping bayaran, di ba? So, hindi naman yun naubos. Hindi po. Kumbaga, nagawa niyo naman yung kailangan yung gawin dun sa business nang hindi umabot ng 300,000. I see. Tapos matipid po talaga when it comes to materials, talagang yung anong mga resources na dyan kailangan gamitin. Like Yung sa bamboo, kung free po naman makukuha po, yun na lang, hindi na pagkagagastos. Tapos yung mga coco lumber, anahaw, lahat po yun talaga free na naman. mura lang naman or kung makukuha mo ng free, mas okay. Yes. I see. So, low maintenance siya. Sabi nga ni ma'am, di ba yung na-interview, kasi pangalawang parang mushroom business na po kayo na-interview namin. So, sabi, 20% puhunan ang mushroom, 80% effort. Tama? Yes po. Ayun. So, kailangan si Ma'am Nobelita Condat. Kilala niyo po siya? Yes po. Ayun. So, isa yata siya sa mga talaga i-encourage ng mga mushroom growers and farmers dito sa atin sa Albay. So, si Ma'am Condat, yun nga sabi niya, konting puhunan lang, pero more on effort. So, kung mag-e-effort ka, magbibigay ka ng time dito sa business, magiging successful yung business. Okay, so yun yung naging aral ninyo sa negosyo. Kailangan maging hands-on.
Ano pa po yung mga kailangang meron kang qualities and para tumagal ka sa ganitong negosyo? May tiyaga po. Kasi kung wala kang tiyaga, wala, hindi po magiging successful yung negosyo. Tiyaga. Kailangan matyaga. May Kasi time ba na? Oo. Sa dami po ng process, talagang mapapagod ka, mawawalan ka ng gana. Oo. Sige nga, banggitin niyo po yung mga process na itong So sa amin po, kasi ang process namin is isusok po namin yung rice straw Oo. within 8 hours. Rice straw. Ano Yes po yung po. rice straw? Yung pinag-anihan po ng mga Apa? Ano ba yung tawag doon? Yung dahon ng dahon mismo ng palay. Okay. Yung palay. Yung pinagtanggalan na ng Yes. Okay. Yun po yung gamit namin. Tapos, Oo. 8 hours po yun isusok. Tapos, Oo. i-chop po namin manually. Okay. Tapos, after po noon is magmi-mix na kami ng mga substrates niya like sawdust and then rice bran. Sawdust. Rice bran. Then, I see. ibabag na po. Then, sterilize after ng mabag. Paano ini-sterilize yan, ma'am? Yung sa drum na po. Ilalagay Sa drum, tapos Yes. parang 8 hours. lulutuin? Opo. 8 hours po namin siyang i-sterilize. So, mahirap din ba yung heat? Yung pagtansya ng temperature ng Yes. Meron din technique doon? Kailangan po talaga. Ang daming panggatong. Panggatong. Kasi baka pag na-overluto mo, masira naman din na Hindi makapakinabangan. naman po. Ay, hindi naman. Okay. So, after po nun, I-cool down yun, tapos inoculate na, then incubation na po. After incubation, doon na mag-i-sprout yung mga doon na mag-antay na tumubo yung mushroom. I see. So, yung buong process na yon hanggang sa pag-antay na pagtubo, 30 days. yes po. Mula doon sa pag-mix na ilalagay sa bags, and then yung pagpa-incubate, and then 30 days, mag-harvest ka na. So, Yes. parang 1 month ka lang mag-aantay. Ayan. So, and then after that, days lang ang bibilangin mo, harvest ka na ng harvest. I see. Okay. So, saan po located yung store talaga na pwedeng bumili nito mga produkto? Sa Gratian Car Aircon siya po, meron po kami doon display. And then, talagang through online, may message po. Sige, sabihin niyo po kung ano yung... You can, sa mga gusto po mag-order, you can message us our Navarro's Mushroom FB page or sa personal FB ko po. Okay. Sige po, sabihin niyo na po. Jen Villarasa Navarro. And then, kung wala po, sa number ko po na 0948-150-7631, pero makukontak lang po ako sa WhatsApp kasi wala sa amin signal na okay, WhatsApp. yes po. So, kailangan nila sa ngayon, mag-download ng WhatsApp app. Wala po kasing signal sa amin na pang number lang. Pero sa Facebook, pag nag-message, pwede. Pwede. Okay. So, mas okay pag sa Messenger, Messenger na or lang po. WhatsApp, sa number na bagalan natin, ma'am, yung pagsabi ng number nyo para baka gusto lang isulat. 0948-150-7631. Ayan, naka-flash naman po sa screen ang number na nabanggit ni Ma'am Jen. Ayan, 0948-150-7631. So, sa mga interesadong matikman ang pickled mushroom tsaka lumpia mushroom, tsaka yung cropic mushroom na pwedeng gawing sisig, isabay sa sinigang, escabeche, yung mga ganun. Parang natakam tuloy ako, nagutom ako bigla. Pwede nyo pong i-message si ma'am para masubukan nyo yung kanilang mga produkto. And compare doon sa mga out in the market na medyo mahal yung price ng mushroom, sila po ay merong packed na 50 pesos lang. Pwede nyo nang i-try. So, paano po kung gusto ko mag-resell ng products nyo? Pwede ba? Yes po. Paano po ba maging reseller? So, yung iba po, may nag-inquire na sa amin. Yung sa fresh po, nagpaparesell, binibigay po namin ng 200 pesos lang sa kanila. Tapos, So may 50 pesos sila yes po. pag
pag nag-resell sila ng mushroom. Yes. I see. O, di magandang negosyo. Mag-display ka na dun sa mushroom. Ayan. So, may 50 pesos ka na per kilo. Di na masama yun. And then, yung mga products po, paano mag-resell? Alam ba, yung 70 pesos na mushroom na lumpia, magkano po? Yeah. Ngayon po, wala pa po kami dun. Wala sa pang nagre-resellers. Oo. Yes. So, open po kayo for reseller. Yes. Ayan. So, kung gusto niyo po mag-resell ng mga produkto ni ma'am, meron na, may permit kayo sa DTI, di ba? Meron po permit and then mayor's permit. Ayan. So, compliant po si ma'am sa kanilang negosyo. Hindi ba po kayo nahirapan na kumuha nitong mga business permits na to? Hindi po, kasi yung sa DTI po talaga is ang tumulong sa amin nun is SEDP. Oo. And then sa mayor's po, yun, madali lang naman po kumuha kasi mabait naman po yung mga tao sa munisipyo. Ayan, sa munisipyo ng Kamalig. Yes po. Ayan, so good, congratulations po dyan sa mga nag-a-assist sa mga negosyante o would-be negosyante sa bayan ng Kamalig. Yes. Dahil binibigyan niyo po sila ng tinatawag na ease of doing business. Yes. So, good job po. Kilala niyo po si Ma'am Karen? Yes po. Ayan, iba napakasipag talaga na ni Ma'am Karen Ma'am tumulong Karen. sa mga negosyante. Hello, Ma'am Karen Bolaños. Thank you so much at good job po kayo dyan sa Kamalig sa pagtulong sa mga small businesses na kagaya ng kay Ma'am. Ayan, masipag mag-promote din si Ma'am Karen. Yes. Okay, lalapit lang kayo dyan. Tutulungan talaga niya kayo. Ayan. Hands-on po. Hands-on, yes. Very hands-on si Ma'am Karen. So, good job, Kamalig Albay, sa inyong pagtulong sa mga negosyante. So, ayun. So, ano yung importance ng merong business permit, ma'am? Pag may business permit kasi po, ma'am, mas confident ka na ibenta yung product mo. And then, may mga tumutulong po talaga na, like, negosyo, yung DTI. And then, kay Mayor Baldo, talagang, ano ba yung tawag? Nag-support siya talaga. Yes po. Yung sa trade fair. Nakaka-join kayo sa mga trade fair. Ayan. Ano pa yung mga na-feel mo na mga advantage ng merong business permit? Yun pa lang. Nakaka-join sa trade fair. Hindi ka kakaba-kaba, no? Hindi po. Oo. Kasi confident ka po, ma'am. Confident ka na mag-offer ng iyong produkto kasi alam mong registered. Yes. So, nire-require din ba kayo kumuha nung ano yun? Yung sa BFA ba yun? BFD? FDA. Ano ba yan? Balibaliktad. FDA. Food and Drugs. Kung gugustuhin daw po, ma'am. Pwede naman. Ayun. Para mas maging confident tayong magbenta at mag-offer, no? Ma-proseso ba yung pagkuha nun? Sabi po nila maproseso, tapos pera po talaga. Pera. Kailangan ng pera. May babayaran para makakuha. Kasi feeling ko kasi dahil ang daming test na gagawin. Yes. Pero once nakakuha ka naman nun, kahit saan pwede mo nang i-offer yung product mo. And yung mga mamimili din, siyempre, parang mas maingganyo bumili kung merong ganon. So, parang ano ba yun? Hindi naman requirement, pero parang mas okay. Mas okay po na meron sanang ganon. Sino nga yung na-interview natin dito na talagang pinupush na magkaroon ng ganon? Si Christine's Bukopay. No? Ayan, si Ma'am Christine kasi talagang pinupush na magkaroon daw siya ng ganun para mas malaki, mas lumaki yung kanyang market. Oo. So, oo nga naman, no? So, malay natin, business. Soon, ma'am. Sana magawa natin. Ayan, para hindi lang dito natin sa Albay ma-market yung ating produkto. So, nakakatuwa, no? So, parang nagiging reality na yung parang iniisip ni Ma'am Condat na dumami ulit ang mga mushroom farmers dito sa Albay kasi napakagandang industry ng mushroom farming. So, ayan si Ma'am, isa sa nagpapatotoo na basta masipag ka, bibigyan mo ng oras, tsatsagain mo yung negosyo ng mushroom farming, magiging maganda naman talaga ang takbo. And sabi mo nga, nakapag-ROI na kayo, di ba?
Yes. So, bumalik na yung inyong investment in spite of nag-pandemic, nagsarado kayo and all. Pero, naibalik nyo yung malaking puhunan na inilagay nyo sa negosyo. So, ibig sabihin nun, successful yung mushroom farming business. And kung isusupport po natin, tayo mga nanonood, yung kanilang negosyo, itry natin yung in-offer nila sa public na ito nga ang lumpia mushroom, pickled mushroom, and cropek and chicharon, edi masuunlad po yung negosyo nila. Kasi syempre kapag mas marami yung bumibili ng produkto mo, edi mas sisipagan po nila at mas gaganahan sila sa pag-produce nitong mga mushrooms na ito, di ba ma'am? Yes. So sige po, invite natin silang lahat, o baka naman meron kang gustong pasalamatan na tumulong sa inyo nung nag-start pa lang kayo ng business, yung patuloy na tumutulong sa inyo sa negosyo niyo ngayon. Ito po yung chance nyo na mapasalamatan sila. Go ahead po, ma'am. So, first of all is yung talagang tumulong sa amin na matuto ako na mag-mushroom. Thank you, Tita Alani Cargente. And then, yung SEDP MPC, Great Women, and then, yung mga taong patuloy pa rin pong sumusuporta sa Navarro's Mushroom Products. Thank you so much. And then, thank you po sa pag-invite sa akin. Ayan, you're welcome po. Yun naman talaga gusto namin mangyari dito sa programa. Mabigyan kayo ng pagkakataon na maipromote ng libre ang inyong mga produkto sa mga audiences natin, di ba? Kasi hindi po kami humingi ng kahit anong kapalit dito sa aming ginagawang serbisyo publiko dito sa Ledipo Business Hour. Gusto lang namin na makatulong na ma-expose ang mga businesses, malaman yung mga background stories nila, yung mga humble beginnings nila, at yung mga pwede ninyong matutunan dun sa mga pagkakamaling nagawa nila para hindi nyo na rin yun gawin just in case you open your own businesses, di ba po? So maraming salamat sa time na binigay ninyo sa amin, sa pagkwento ninyo sa journey ninyo sa pagninegosyo, and sana na-inspire and motivate natin yung mga nanonood sa atin sa inyong kwento. So, sana mas dumami pa nga talaga mga mushroom farmers dito. Actually, yung anak ko nga, kino-convince ko hanggang ngayon na mag-open ng kanyang mushroom business. Kasi parang wala pa yata sa Albay, ay sa Ligaw, kung hindi ako nagkakamali. O, di ba? Parang siya magbenta ng mushroom doon. Malay mo, matupad nga yung wish ko na magkaroon ng, restaurant na mushroom talaga in-offer para di nadadayo ng Tagaytay mga tao para kumain ng mushroom burger, mga ganun, di ba? So, nakakatuwa na dito lang sa Albay, meron ng mga ganitong gumagawa ng mga byproducts ng mushroom. So, thank you so much po sa inyong time and sa pagpasyal dito sa aming opisina sa mami mo. Hello po. Thank you for watching and thank you for allowing your daughter to be with us today. Sana po ay nakapulutan ninyo ng aral ang aming kwento sa araw na ito sa Navarro's Mushroom Products na negosyo ni ma'am. And, ayun po, magkita-kita tayo ulit next week kasi sa Wednesday, holiday yata. And walang tao dito sa Net TV siguro sa araw na yon. So next Monday na po tayo magkita-kita for another usapang negosyo dito sa Ledipo Business Hour. Of course, ito po ay dahil sa gustong makatulong ng ating mahal na gobernador na si Attorney Edsel Grex Lagman sa mga small businesses para mas makilala po kayo at ma-promote kayo ng libre. Salamat din po ng marami kay Attorney Mary Luduca Castillo for allowing us to use this beautiful studio. Thank you po sa Richard Bovis, our technical staff, and the PIO staff, at sa mga staff ko dyan sa Ledipo office, kay Kuya Mark na nag-invite po sa inyo na maging guest natin sa araw na ito. Maraming salamat. And ang aking assistant dito na si Ella. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy na panonood ng Ledipo Business Hour. Magnegosyo tayo and see you again on Monday. Enjoy the rest of the week. Mag-holiday, so sana magpahinga, stay indoors, stay hydrated dahil sobrang init na po ng panahon. And yun po. Bye-bye. Thank you so much for watching. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision.
Laripo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission: Laripo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.